Matindi lahat yung dinaanan ni Master Sergeant Jason Estevez. Pero ito yung pinakamatindi at pinakamagandang score ng 2nd SF Battalion. 41 body counts. Body counts meaning bilang na bilang mo yung bangkay ng kalaban na napatay nila sa encounter na yon, at 26 na firearms ng kalaban ang na-recover. Sa akin, sobrang napabilib ako sa encounter na ito na hindi masyadong na-cover ng media. Pero for the first time, ikukwento ni Master Estevez, gunner siya noon. Nangyari ito February 13, 2003 sa Taga, Lambayong, Sultan Kudarat. It's an honor, Master, na sa akin na i-share natin for the first time itong napakatindi yung encounter na nangyari 22 years ago pa. Nung 2003, nagkaroon ng malaking operation sa Ligwasan Mars. Pinapasok yung Rajamuda, kabady namin yung 2nd SRB, saka 40 IB. Saka dito sa Gawing Sultan sa Barongis, ang 2nd Special Forces ang pumasok. Nung nagkakaroon na ng pagpasok doon sa area, nagkaroon na kami ng mga encounter, pumasok kami sa mga islet-islet doon. After ng encounter nung araw, nag-harboring kami mga alas 6 ng gabi. Nag-usap si Batcom saka si XO na merong intel report na pasukin yung battalion headquarters ng kalaban dahil i-divert nga yung labanan dun sa Ligwasan Mars. So nag-decide si Batcom na yung team namin under ni Captain Diaz bumalik sa batalyon nung gabi na rin yun kasi malapit man lang yung battalion headquarters dun sa operation area. So bumalik kami nung gabi para just in case na pasukin nga yung battalion headquarters, meron pang personnel na maka-depensa. Kasi konti lang yung naiwan doon halos yung mga nasa office lang, tapos yung first sergeant, sergeant major, yung mga naiwan doon. Magdamag, naghintay kami doon sa info na papasukin yung batalyon. Wala namang nangyari. Mga 4 a.m., mga hindi namang kalayuan sa batalyon, nagkaroon na ng putukan, 4 a.m. So, tawagan na sa radyo, yung isang detachment pala sa Sitio Taga, instead na yung batalyon headquarters ang hinaras nila, yung detachment ng Katgo ang pinasok, ang hinaras. So, sa estimate yun, more or less, siguro mga 200 MILFs yung nag-attack dun sa area. Sa madaling salita, kami yung nag-reinforce doon sa area. SF team kami. Malapit naman lang, mga 20 to 30 minutes lang sa battalion headquarters yung area. Pagdating namin sa area, nag-unload na kami doon sa 6x. Naabutan namin yung SAP ng PNP doon sa highway. Sila pala yung unang dumating sa area. Pero yung detachment, hindi pa nila pinapasok. Kasi continuous pa yung putukan. So may isang kasama ako na nagsabi na sabay na lang kami doon sa PNP SAP mag-assault. So nag-standby muna yung SAP kasi siguro may hinihintay pa silang officer nila o order galing nila sa taas. Nag-decide yung officer namin na pasukin dahil nga yung detachment parang may na-disgrasya na doon tapos parang sa kalakas talaga ng laban. Inassault namin yung detachment between galing sa highway papunta doon sa detachment siguro mga 300 meters lang siguro o 400 meters. Dinahan-dahan namin. Yung unang bahay na bunggo namin, meron doon mga more or less siguro mga 10 na naka-uniform na nabangga namin. So nagkaroon kami ng putukan. Talagang dikdikan yung putukan namin doon. So, nung naramdaman siguro nila na nakaposisyon talaga kami ng maganda,
yung 10 tao, nag-withdraw. Nag-withdraw sila. Yung kalahati ng team namin, sinundan nila. Kami yung kalahati ng team na iwan. Which is yung pumasok doon sa detachment, akala nila kami yung 10 na nasa bahay. So, ito ang matinding sitwasyon na nangyari sa amin. Dahil yung MILF na nakaharap sa detachment, yun ang nakipag-join sa amin, nakijoin sa amin. Talagang open terrain, maisan pa lang na isang dangkal pa lang kataas. Dahil siyempre madilim-dilim pa. Akala siguro nila kami yung MILF na nasa bahay na naka-advance post nila. Hindi nila alam na yung umatras na yun. So nagkaroon talaga kami ng matinding putukan doon. Nag-decide si Master Ragwal noon na hold the line. Kasi sa karami ng kalaban na gusto talagang pukpukan talaga na dikit. Hindi lang talaga yung distansya talaga. Ang lapit lang talaga ng distansya. Halos hindi na siguro lalampas ng 50 meters kasi na-volume. Nasa maisan sila. Dalawang klase kasi yung maisan eh. Isang mataas na maisan tapos malilit lang na maisan. Doon sila lumabas. Doon na talaga nagkaroon talaga ng hindi mo naman masabi talagang hand-to-hand combat kasi may distansya pa naman pero talagang dikitan talaga ang laban. So, Gaano kalapit, Master? siguro mga 30 meters na lang siguro yung distansya namin sa kanila. Pero galing sila sa maisan eh. Yung iba sa kanila na akala nila kami yung tropa na nandun nga sa bayan. Doon mo talaga makita yung encounter talaga na makikita mo talaga yung tinatamaan mo. Hindi talaga yung wasi-wasi lang na kung sino yung may patay dyan. Hindi alam kung sino. Doon talaga makikita mo talaga yung target mo. Kasi yung kasunod namin na simba, na kasama namin, nakasunod sa amin, pati siya nakibakbakan rin yung nasa simba sa karami ng kalaban. Ngayon, nung mga identify nila na hindi kami kasama nila, gusto nila talagang ipin down yung simba. Gusto talaga nilang dikitan. So, naglinya kami doon sa tabi ng simba. May mga kasama kami naka-advance. Naka-hold the line kami ron. Talagang encounter talaga na walang kublihan, walang atrasan. Talagang puro kami naka-hold the line. Kasi lumalabas na lang sir sa maisan yung mga rebelde, sa karami ng rebelde. Estimate mo, Master? Siguro sir, sa estimate ko siguro mga 200 siguro. Sobra pa kasi after sir ng nagkaroon ng hostage pa eh. Kasi sa mga ganito, kung minsan may nababasa ko na comment na, ang dami naman. 50, ang dami naman daw. Hindi. Sa mga area na yan, yung 50 maliit pa na grupo ng rebelde. Sa NPA, marami-rami na yan. Yung 200, tama-tama lang na size nila yan. Kasi maramihan talaga yung yung kalaban dyan eh. Mag-formation. Yung na-encounter namin, ang assessment nila doon, yun yung pupunta sana sa Ligwasan Marsh mag-reinforce. Mm. Dinaanan lang siguro nila yung detachment para makakuha pa siguro ng baril. Yun ang nasa lubong namin. Ang daming mga MILFs doon na talagang makita mo talaga pag nasa harapan mo na yung iba lumuluhod na lang. Dahil Siguro wala na eh. Nasa harapan mo na eh. Parang pagkita niya sa'yo, parang parang pabilisan na lang talaga na na labanan. Yan talaga ang experience ko talaga na gera talaga ng masabi mo talagang dikitan talaga na gera. Ngayon, nung lumabas talaga yung volume ng MILF dun sa Maisan, yung 50 ng Simba, nagkaroon siguro ng malfunction. Kasi yung gunner ng Simba, lumabas siya, dala-dala niya yung M40 niya, nakipagputukan na rin siya dun sa labas ng Simba. Kahanay namin. Ngayon, si Master Ragwal, nakita siguro niya na pilit talaga nilang dikitan yung Simba para ERPG. Nag-instruct siya sa akin na paakitin sa ibabaw ng Simba, doon sa turret. ikaw. Yes, sir. Ako, sir.
Sabi niya sa akin, Steve, umakit ka sa taas. Baka madikitan yung simba. Pag akit ko doon sa taas, pinatong ko doon sa takip ng tarit yung 60. Doon ko talaga, sir, nakita, sir, yung mga target ko talaga na talagang masasabi ko talagang akin talaga. Kasi nasa taas na ako, sir. Nasa taas ako ng simba, tapos yung binabaril ko kalapit lang. Yung talagang masabi ko talaga na sa akin talaga. Kasi ganong katindi kasi yun yung ganon na dikitan na maisan nga eh. Meron nga, sir, meron pa nga doon, sir, na mga MILFs na wounded, na namatay, hindi sa bala, nasagasaan ng simba. Kasi magaling din yung driver ng armor. Atras, abante, at binubunggo niya yung ibang mga armado doon sa maisan. Galing din. Magaling siya. Tapos, Galing. yung gunner din, sir, hindi rin umalis doon sa lumabas nga siya, pero doon katabi lang din ng simba. Important na yung hawak niya. Ikaw na yung naging gunner talaga nung Ako naman yung sir, yung pumatong doon sa ibabaw, inutusan ako ni Master Ragwal para pumutok ng pumutok. Kaya yun talaga, sir, nakita ko talaga yung baga masasabi mo talaga, during naman sa encounter, sir, hindi mo masabi talaga kung pag makita mo may mga casualty dyan, ay ako nakatama dyan. Itong encounter na to, sir, talagang masabi ko talaga na akin. Kasi nakikita ko, pagputok ko, sir, nakikita ko talagang natutumba eh. Talagang matumba talaga ang tao. Ano ba itsura? Medyo kwentong ano to, pero minsan kasi, ikwento natin ha, yung 50 caliber, kung tumama, talagang wasak yung tao. Yung sa'yo kasi 60, anong itsura ng tumutumbang tinatamaan mo? Paano siya? Tumitilapon? Tumba lang? Ang makita ko, sir, sa maisan, pag matamaan talaga ng 60, para talagang pinagpag yung katawan niya ron na para talagang hindi man din matilapon na todo, pero makita mo talaga na talagang parang pinagpag yung katawan niya talagang na matamaan. Binagpag, talagang pag, ano niya, patay, instant, di ba? Patay talaga, sir, patay. Pero ikaw din ang punteriya nila kasi... Ako rin ang punter niya, sir. ano yan? Saka, sa tingin ko, sir, yung simba, ang gusto talagang dikitan. Kasi karamihan, sir, dun sa natamaan ko, puro may mga dalang, puro mga bearer ng bala ng RPG. Tibay pa naman ng RPG. Saka karamihan, sir, dun sa harapan namin, puro RPG yung na-disgrasya dun kasi puro RPG gunner. Kasi mga 10 or 11 RPG yung nakuha namin dun eh, sa harapan namin. Grabe naman. Pero grabe naman yung suicidal nila ba na parang may simba nga na kaharap nila, may 60 pa na kaharap nila. Bakit atak ng atak ng atak? Ang sa tingin namin dun, sir, sa assessment ni Captain Diaz, nagkaroon siguro sila ng confusion dahil nakapokus sila dun sa detachment na hinaharas. Tapos bigla kami pumasok. Hindi sila nakahanda sa... Hindi sila nakahanda, sir. Tapos meron silang isang mga 10, siguro yung nasa advanced post nila, yung unang bahay na nadaanan namin. Pero malapit lang din dun sa area na naka-advanced post doon. Umatras. Kaya akala nila siguro nila, kami kasi naririnig namin, sir, yung ibang mga brother Muslim doon magsasalita na bakat siya ka. Yung parang, Brad, dali ka, parang ganun ba? Yung ano Anong nila? sabihin nun? Bakat siya ka. Pakat, sabi, pakat siya ka. Parang halika ba? Parang siguro mag-join. Kayo? Oo. Talagang... Akala na siguro na kami MILF din. Kasi nasa likod pa naman namin yung simba. Eh, nung nakipagpantay na sa amin yung simba, doon na talaga sila lumabas ng nagkagulo na. Doon na talaga sila saan-saan na para ng... Hindi nila talaga hindi kayo napaghandaan. Hindi kami napaghandaan nila, sir. Ano yun lang yun, sir? Nasa maisan na mababa pa talaga. Wala ka talaga kaming cover. Kaso lang, ma-surprise talaga namin sila ng todo. Pero yung 41 body counts nyo, sige nga, paano nyo nagawa yun? Saan yung location ng 41 body counts nyo? Yung 41 body count, kasi hindi naman kami magkakahiwalay kaming magkakatabi ng mga kasama ko sa team. Magkakalapit lang. Pero kanya-kanyang focus ng putok ang ginawa namin. Ang alam ko lang talaga, nagkumanda si Master Ragwal nung tumawag siya sa akin na umakyat sa ibabaw ng simba.
Pero other than, wala na talagang command na ginawa noon kasi kanya-kanya ng focus. Explain mo nga yung ganun na disiplina ng Special Forces na training, bakit sa ganun na sitwasyon, kasi kung normal ka na sundalo sa mga ganun sitwasyon, medyo, Ang masabi ko talaga doon sa team namin, lalo po doon sa mga kasama ko sa SF na talagang nangibabaw talaga yung natutunan sa training. Kasi kung mahina-hina ang loob mo ron, may tendency talagang tatakbo pabalik or tatakbo dun sa loob ng simba. Pero yung nangyari na kasi yun, wala nang command na nangyayari. Kanya-kanya ng focus. Kanya-kanya na kaming focus, kanya-kanya ng putok. Pero magkakalapit man lang kami magkakatim. Hindi naman kami magkakalayo. so ilan kayo lahat, Master? 12 kami. 12 talaga. Kami, 12. Oh. So kasi ang kwento na to, 12 Special Forces, of course, andun yung Simba, versus 200 na MI na napatay nyo yung 41 with 41 body counts. Kaya Master, ikwento mo pa yung detalye hanggang matapos yung encounter. Nung patuloy yung encounter, mga mag-7 na ng umaga, continue pa rin yung encounter. So, dumating na yung mga reinforcement galing sa brigade, 3 Operas Brigade, saka sa 24th Mechanized sa Takurong, dumating na sila. So, kami sa position namin, yung nasa harapan namin na kalaban, umatras doon sa bahayan. Hinostage nila yung mga tao doon sa bahayan. Ito na. Hinostage nila. So, na-standby sandali yung putukan kasi lumabas na yung napakaraming MILF, dala-dala na yung mga sibilyan. Kasi nagwagayway naman sila ng white na tela kasama ng mga sibilyan. Civilian na kapamilya rin nila. Yung mo sigurado? Sitio Tagas kasi, sir, halo yan eh. May mga Ilocano sa Ilonggo. Yung napasok nila. So, yun ang ginawa nilang harang habang nag-withdraw sila. Napakahaba talaga nila nung nag-withdraw. Papunta ng Ampatuan, Maguindanao yung direksyon nila. So, doon pa rin, nagkaroon pa rin ng mga series of encounter sa mga nagpurso na tropa. Nadagdagan pa yun, sir. Sa estimate ko, mga 80 ang lahat-lahat. Bilang isang professional soldier sa mga panahon na yun, di ba? Wala na. May momentum sa inyo, pero nung nag-hostage na yung kalaban, wala na kayong magawa. Wala na, sir. Talagang kwan na yun. Kumbaga, isang civilian lang na mamatay. Sayang yung pangalan ng Special Forces na dala-dala nyo, di ba? After nung encounter, dahil busy naman yung ibang mga units doon sa doon sa nag-hostage, kasi naglakad na yung MILF kasama yung mga hostage. Kami naman, inayos na namin yung mga recover namin. Tapos yung mga body count, dahan-dahan na namin pinaipon sa kasi may mga sibil lang nang nanood eh. Sige nga, Master. Kasi ako, amazed dito sa kwento mo kasi unbelievable na hindi na play up. And then, of course, yung award nyo medyo and ang laki-laki na accomplishment. So, ikwento mo nga, Master, yung nung nag-ano yung kalaban na, sige nga, paano kayo nagbilang at may witness pala kayo ng mga sibilyan? Nung una namin secure, yung mga firearms na nakuha namin. So, yung inipon namin yung mga baril, tsaka RPG na nilagay namin sa 6x lahat. Kasi nakasunod din sa amin yung 6x ng batalyon eh. Yung sa batalyon. Inipon namin lahat. 26? 26, sir, plus RPG na 10 yata yun o 11. Ay, yung 26 rifles lang Yes, yan? sir, yes, sir. Grabe naman to. Grabe namin, ano yan, sir, ang estimate ko mga 10 RPG yata yun yung kasama doon. Ang nakasama. Tapos, nagpatulong kami sa civilian na inipon nila yung mga patay. Dumating naman din, sir, yung LGU ng Lambayong. Tapos yung mga community ng Muslim, tulong-tulong na lang na inipon yung mga patay. So, 41 body count siya. Sige nga, Master, kumbaga, kasi minimum yung Baylor kasi sa mga ganitong bagay ba? Pero parang 41 na isang matinding 12 lang na Special Forces plus armored 41.
Paano ka sigurado? Binilang mo ba? Di ba? Ang Example. bago kami sir umalis doon sa encounter site, talagang ang initial na bilang na doon sa area, doon talaga sa harapan namin, doon sa pinagsalpukan talaga namin, 41 na. Grabe. Hindi kasama hindi na namin sinama yung napalaban na yung taga-brigade, napalaban na yung ibang taga-armor. Kasi may mga units na nag-reinforce na eh. Kami nag-focus na kami dun sa accomplishment namin, inipon na namin. Tapos may mga civilian naman, maraming civilian ang dumating na ron, nanood, nagtingin sa mga casualty. Pero isinecure namin kaagad yung baril. Ngayon, dumating na rin yung LGU ng Lambayong kasi may dumating kasi ron na isang brother Muslim din na imam siya, kasama yung anak niya ron sa namatay. Na malapit din sa amin sa batalyon ng bahay. Nung nag-request sila na isang hukayan na lang sa LGU. Yung 41. Isang hukay lang silang lahat. So, maraming witness doon na mga tao, andyan yung LGU, andyan yung community ng Sitio Taga na nakakita talaga doon sa mga sa accomplishment namin. Sa tingin ko, andyan lang rin sila sa Lambayong, sa Sitio Taga. History ito ng Special Forces kasi. Yes, sir. Sobrang history ito. Gaano ka ka-proud noon na member ka ng Special Forces team na yan nakadali ng 41 body count, 26 firearms? Simula't simula, sir. Simula naging private ako hanggang nag-retire ako na wala na sa SF. Proud talaga ako na galing ako sa SF. Naging produkto ako ng SF. Hanggang ngayon. Talagang hindi ko talaga inano yan sa sarili ko na naging produkto ako ng SF. Talagang naging maganda yung karir ko sa serbisyo dahil sa training na ng SF. Ever since, sir, talagang proud na proud ako na nasa SF ako. Master, kasi ikaw lang yung siguro hindi ko maabutan na yung mga kasama mo sa team eh. Diba? Marami na. Ikaw, bagong retire. Minessage mo ko. Pwede ba bang ikwento yung mga individual na mga heroism ng mga kasama mo, na maalala mo, dyan sa encounter na yan? Pakalanan mo para masaya naman sila na marinig ito na naikukwento itong historic na accomplishment nyo. Ang kasama ko sa team na talagang although lahat kami nakipagsabayan talaga, pero may mga kasama talaga kami ron na matitindi rin na mga performance ang ginawa nila doon sa encounter. Si Master Sergeant Seblos, talagang nakipag-draw talaga siya ng sakto-sakto talaga doon sa kahit medyo may edad-edad na siya. Talagang nakita ko rin talaga yung dedikasyon niya talaga na wala sa isip niya kahit konting disgrasya, basta sabayan talaga siya ng sakto. Andiyan din si Master Ragwal, kaso pagkakaalam ko na mayapa na siya. Ikwento mo nga si Master Seblos kasi na-recommend siya for Baylor, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Pwede ba ikwento mo Actually, bakit? sir, naungkat yung accomplishment na ito, nabalik ito ng panahon ni Master Seblos nung siya ay na-relieve sa SF sa downsizing, napunta siya ng G36ID. So, doon niya naiayos itong accomplishment na ito. So, nagkaroon ng ang PA na pinadala kami ron for board ang nangyari. Nagkaroon ng investigation yung board. Tapos, nag-walk through sila doon sa mismong area, doon sa Taga. So, congratulate naman kami lahat na makukuha namin yung mga para sa amin. So, akala ko yun ang mangyayari. Marami kaming kasama. Andiyan pa si Captain Leo Diaz, kasama rin namin doon sa encounter. Kaso nga lang yung kay Captain Diaz, siya yung team na sumalod doon sa 10 na umatras. Yun ang pinukusan nila. I-focus mo nga kay Master Seblos kasi na-recommend siya for Baylor. Hindi niya natanggap, kayo nga, walang natanggap na award.
dito sa 41 body counts. Pero, digital memories ba? Na retired ka na, maari retired na rin si Master. Bilang tribute mo sa kanya kasi recommended for Medal of Valor siya dyan. Ano yung detalye nga na parang hindi mo makalimutan ng mga galawang special forces niya nung encounter na yan? Si Master Seblos, during close encounter namin dun sa MILF, nakita ko talaga yung pagka-porsigido talaga niya na na madipit o mapaatras yung kalaban. Talagang magaling talaga siya. Actually, sir, meron pa siyang nakakuha pa siya ng sa tingin ko commander yun kasi naka-45 yung nakadraw talaga niya. Bakit nag-draw talaga sila? Oo, may nakuha niya, sir, yung yung 45 nung commander yata yun. Yan, ikwento mo nga yung draw na yun para sa ating mga nanonood na ipakita nga natin yung tapang ng Naka-advance Pilipino. kasi si Master ng konti sa akin, pero plain lahat kasi maisan nga. Mababa pa lang na maisan. Nakikita ko talaga yung ginagawa niya talagang although focus din ako sa harapan ko, meron nakikita ko na anuan ko siya na mas maraming nakakadikit din sa kanya dahil nga siya yung mas malapit dun sa maisan kasi nakalinya lang kami. Pero siya talaga yung nasa bungad talaga ng maisan. Kaya paglabas dun sa maisan, siya talaga yung unang mabungaran. Nakitaan mo ba siya ng sobrang takot, panic? Sa tingin ko, sir, siguro may kaba siya, pero talagang makikita mo kay Master Seblos yung talagang professional talaga na sundalo na gumalaw. Hindi siya naisip na umatras o marami ito, paano na tayo? Talagang makikita mo talaga siya talagang i-explain yung ganyan talaga. Ano ba yung professional na sundalo? Yan, nag-first sergeant ka, matagal ka first sergeant, nalipat ka ng DRC, pagkatapos ng ilang taon mo sa SF Battalion. Ano ba yung professional na galawan ng SF sa'yo? Sa mga ganyang sitwasyon? Ang isang professional na sundalo kasi, sir, makikita mo yan, siyempre, number one, sa leadership niya. Sa NCO leadership niya, makita mo talaga yung number one, yung leadership niya dun sa encounter, yung skill niya sa encounter. Nasa kanya ba na makikita mo na hindi masagi sa isip mo na si Master nga nag-negative, ako pa kaya na mas junior. So mas ma-adapt mo talaga na ito talaga professional na sundalo talaga ito. Itong galawan na talaga ito. Although hindi lang kay Master, lahat ng kasama kong mga NCO doon, talagang puro talaga mga SF talaga na mga professional talaga na hindi mo talaga makitaan ng kahit kaunting negatibo. Ikaw din. Kasi followership talaga rin. Utusan ka umakyat doon sa Simba at bumagbag, medyo true to life story ni Lito Lapid yung mga ganyan dahil wala kang choice kundi sumunod. Di ba yung bakit napaka-importante yung automatic sumunod ka na yun yung isa sa mga tatak ng isang professional special forces at saka sundalo. Bakit? Kundi ka sumunod nun dahil takot ka, di ba? Kasi ikaw na yun Ang kasi dyan, sir, pag during naman sa mga ganyan na sitwasyon, sir, kailangan mo talagang sumunod sa mga utos ng leader mo. Kasi paano nyo ma-accomplish yung isang mission o paano nyo matapos yung ginagawa nyo kung ayaw mong sumunod, may sarili kang command. Kasi hindi ka mananalo sa gera kung sarili mo lang yung kinukuman mo. Kailangan mong sumunod, kailangan mo rin mag-utos. Ganun lang yan siya. So, kung wala sa utak mo yung pagka-professional mo na sundalo, ang iisipin mo dyan talaga, karami nito, bakit di na lang tayo umatras? Yan talagang maisip mo dyan. Dahil train ka, professional kang sundalo, kailangan nandyan talaga sa isip mo yan, yung kailangan mo talagang sumunod or i-dedicate. Kung kailangan nga, i-dedicate yung buhay mo para dyan. Kasi andyan na yan Hindi ka makapagsabing ayaw ko na kasi
labanan na ito ng talagang matindi na ito, pero andyan na. Kailangan mo talagang magdesisyon talaga ng sumunod lang na sumunod. Kasi hindi ka naman dadalhin ng mga senior mo dyan sa disgrasya eh. Sa ganyang during encounter. Ito ang kwento ng isang SF team, 12-man SF team and armor na nakadali ng 41 confirmed body counts and 26 firearms. Parang ngayon lang kinukwento for the first time ng kanilang gunner, si Killing Machine Master Sergeant Jason Estebes. Ito ang episode 3.